Hindi lang kayod kalabaw, halos buwis buhay rin ang mga katutubong mangyan-hanunuo sa Mansalay sa Oriental Mindoro para hindi kumalamantyan. Tumatawid kasi sila sa rumaragasang ilog, bit-bit ang kanilang mga produkto. Ang suliraning yan ang tinugunan ng Kapuso Tulay sa kaunlaran ng GMA Kapuso Foundation. Tuwing malakas ang ulan, hindi lang ilog ang umaapaw sa bayan ng Mansalay, Oriental Mindoro, kundi pati na rin ang takot ng mga katutubong mangyan-hanunuo. Araw-araw kasi silang tumatawid sa rumaragasang ilog, bit-bit ang pag-asang makahanap ng pagkain at makabenta ng kanilang mga ani ng gulay at prutas. Nang baha sa kaingin, mahirap talaga magtawid sa ilog. Baka mamatay kami sa baha. Minsan ang araw na dulas at tumama sa isang malaking bato ang katutubong si Alia habang tumatawid sa ilog. At hanggang ngayon, bakas pa rin sa kanyang binti ang peklat na iniwan nito. Sa paglangoy po, napadulas ako po sa bato. Mahirap talagang na mahirap. Paglampas na ng tao ay talagang ako natatakot din. Kaya para matuldukan na ang kanilang paghihirap, sinimula ng GMA Kapuso Foundation noong May 2024 ang pagpapatayo ng konkretong tulay na mag-uugnay sa bayan ng Mansalay at Bulalakaw. Hindi naging madali ang construction dahil sa sunod-sunod na bagyo noong nakaraang taon, pero sulit naman daw ang paghihintay dahil matapos ang ilang buwan, sa wakas, magagamit na nila ang bago at matibay na Kapuso Tulay. Yung ating Kapuso Bridge may tinatawag na sideway restraint cable. Ito yung kable sa ilalim. Ito yun na kung saan kumbaga pinipigilan niya yung tulay na gumalaw. Hindi siya gaya ng ibang tulay na sobrang galaw kapag dumaan. Binigyan rin natin sila ng iba't ibang binhi para may maitanim at pakinabangan. Higit pa sa kaligtasan ng mga residente, hangad ng GMA Kapuso Foundation na mapaunlad ang kabuhayan ng mga katutubo sa Mansalay, Oriental Mindoro. Naging posible ang pagpapatayo ng bago at ligtas na tulay doon sa ilalim ng Kapuso Tulay para sa Kaunlaran Project. Sa tulong ng walang sawang suporta at tiwala ng ating sponsors, donors, partners at volunteers. Sa tuwing tumatawid sa ilog ng Mansalay, Oriental Mindoro, ang mga katutubong mangyang-hanunuo na sina Ferrer, bumabalik daw ang kanyang takot sa gitna kasi ng ulan at rumaragas ang ilog. Muntik na siyang malunod at tangayin ng agos noon. Mabuti na lamang daw at may nakapitan siyang damo. Halos mamatay na ako, halos nakakainom na nga ako ng tubig eh. Trauma ang iniwan ng insidenteng ito na nasaksihan din ng kanyang asawang si Didang. Wala nang makain. Pumunta kami doon sa kaingin. Pagdating namin dito sa tabing ilog, nagtingin ako. Sabi ko, ay, Ferrer, malaking tubig. Subukan ko nga, sabi niya. Pagdating doon, hindi ko na nakita. Naapawan na siya ng tubig. Upang wala ng buhay ang malagay sa alanganin tuwing tatawid ng ilog, opisyal nang pinasinayaan ng GMA Kapuso Foundation ang konkretong Kapuso Tulay na may haba na 70 meters. Nasa 1,300 na bag ng semento ang ibinuhos dito para siguraduhing matibay. May sideway restraint cable din ito sa ilalim para pigilan ng tulay sa paggalaw. Naglagay rin tayo ng solar light para magbigay liwanag sa daan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Nagpakain din tayo ng lugaw at itlog sa mga katutubo. Sa lahat ng ating donors and sponsors, without which hindi ho natin maitatayo itong kritikal na tulay na to. Ang contribution ng Armed Forces dito sa ginawa nating tulay, yung technical skills ng ating mga engineers, nag-provide din tayo ng security. Sa tulong ng Kapuso Tulay, mapapadali na ang pagtawid ng mga residente mula sa Mansalay papunta sa Bulalakaw, kung saan nila ibinebenta ang kanilang mga pananim. Pwede rin ito daanan ng mga motor at kaya ang bigat na hanggang
na tonelada. Malaking tulong po ito, ma'am, lalo po sa 16 na sitio na malapit po dito sa lugar. Mga kapuso, pasintabi po sa mga naghahapunan. Maliit pero grabe kung makaperwisyo ang mga kuto. Ganyan ang iniinda ng ilang bata sa Santa Maria sa Laguna. Todo kamot dahil napakakati ng kanilang ulo. Sa ilalim ng Linis Lusog Kapusong Kabataan Project ng GMA Kapuso Foundation, tinuruan natin sila ng tamang paglilinis ng buhok para iwas kuto. Kasabay ng mainit na panahon, marami na namang nagkakakuto, lalo na sa mga bata. Ang magkapatid na aming nakilala sa Santa Maria sa Laguna, kating-kati at hindi mapakali sa pagkamot ng kanilang ulo. Dahil dito, araw-araw na tinatyaga ng kanilang lola Junita na suklayin ang suyod ang kanilang buhok. Mahilig po silang maglaro sa initan. Madami ho talaga, hindi lang marami kundi talagang napakadami. Paniwala pa ni Lola Junita, epektibo ang shampoo ng manok na pantanggal kuto. Pero ayon sa dermatologist na si Dr. Grace Beltran, there are some ingredients that are only good for animals and some that are only good for humans. Pwedeng malason yung taong gagamit nun. Kung matagal na yung kuto nag-exist sa isang tao na merong ganon, pwede talagang magkaroon ng iron deficiency anemia. Kasi nga they live on blood eh. Pag kumakagat siya, sinisip-sip din niya yung blood at the same time. Kaya sa ilalim ng Linis Lusog Kapusong Kabataang Project ng GMA Kapuso Foundation, nagtungo tayo sa ating ipinatayong Kapuso School sa Santa Maria sa Laguna. Kabilang sa ginawa natin ang paglilinis sa buhok ng mga estudyante roon gamit ang shampoo pamatay kuto. At katuwang ang Philippine Association of Private School Dentists, tinuruan din natin sila ng tamang paraan ng pagsisipilyo. Meron din tayong libreng dental services. Nagbigay kami ng fluoride varnish application para ma-prevent ang pagdami ng kanilang tooth decay. At nagbunot din kami extraction sa mga temporary teeth. Nakatanggap din sila ng kompletong hygiene kit. At sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.